Nikolai POV. Tuluyan na akong umiyak. Habang mahigpit ang yakap sa leeg ni Kuya Aris. Pag-ahon namin sa pool ay buhat-buhat niya ako. Nakaabang ang ilang kasambahay. Si Tito Carlo na baka sa mukha ang pag-alala, at si Tita Lourdes na alalang-alala na panay ang salita, habang may hawak na tuwalya. Si Manang Luming naman ay nag-aalala din, at umusal ng pasasalamat na ligtas ako. Si Ate Alice ay parang na-estatwa naman sa kinatatayuan. Diyos ko, ano ba kasing nangyari? Bakit ka napunta dyan sa pool anak? Patuloy pa ring litanya ni Tita Lourdes. Kinuha naman ni Kuya Aris ang tuwalya mula kay Tita Lourdes, at pinunasan ako. Bakas din ang matinding pag-alala sa mukha niya. Naramdaman ko pa nga ang panginginig ng katawan niya kanina, habang yakap ko siya. Hush baby, huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na, malambing na sabi niya, at pinunasan ang luha ko. Akala ko malulunod na ako. Akala ko mamamatay na ako. Nauutol at inuubong sabi ko, habang patuloy sa pagluha ang mata ko. Hindi mangyayari yun iha, nailigtas ka na ni Kuya Aris mo. Wika ni Tito Carlo at hinaplos ang basang buhok ko. Ano ba kasing nangyari baby Nicole? Alam mo namang hindi ka marunong lumangoy, paano kang napunta sa gitna ng pool? Alalang-alala na tanong ni Tita Lourdes, habang pinupunasan ng maliit na tuwalya ang mukha ko at buhok. Napalunok naman ako, at inalala ang nangyari kanina. Lumibot ang mga mata ko, at tumutok kay Ate Alice, na hindi na mapakali ang hitsura. Nang magtama ang paningin namin, ay tumulim ang mata niya, at pinandilatan ako, na parang bang binabantaan ako na wag magsumbong. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, at tumingin sa kanila Tita Lourdes at Kuya Aris, na nakaluhod sa harapan ko, habang hinahaplos ang mukha ko. Tinulak po ako ni Ate Alice. Sabi ko, napasinghap sila sa sinabi ko. Ano, tinulak ka ni Alice? Kunot noong tanong ni Tita Lourdes, at nilingon si Ate Alice. Saglit namang natigilan si Kuya Aris, at dahan-daang nilingon din si Ate Alice, na ngayon ay lumapit sa amin, na bahagya ng namumutla. Hindi totoo yan mommy, babe. Bakit ko naman siya itutulak? Tumalon siya sa pool. Nauutol na sabi nito. Hindi totoo yan. Tinulak mo ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ko. Naalala ko ang takot na naramdaman ko kanina. Huwag kang ang magsinungaling. Namumutlang sikmat nito sa akin. Babe, hindi totoo ang sinasabi niya. Nahulog ang cellphone niya, kaya tumalon siya. Hindi ako nagsinungaling. Tinapon niya ang cellphone ko sa pool, tapos tinulak niya ako. Muli na naman akong naiyak dahil sa sinabi nito. Ang sama-sama talaga nito. Siya na nga ang may kasalanan, ako pa ang ginawang sinungaling. Narinig ko ang pagbuntong hininga nila Tita Lourdes at Tito Carlo. Humarap sa akin si Kuya Aris. Matiim ang mukha niya na parang galit. Kaya mas lalo akong umiyak, dahil mukhang naniniwala siya kay Ate Alice. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Aniya at pinunasan ang luha ko. Hindi ako nagsisinungaling kuya, totoo ang sinasabi ko. Humihikbing sabi ko. Babe, alam mo naman na madalas akong molditahan niyang kinakapatid mo. Kaya hindi na nakakapagtakang gumawa ng kwento yan, para pagmukhang masama ako. Humalukip pa ito at inirapan ako. Bahagya pang nakangisi ito. Bakit hindi na lang natin tingnan sa CCTV, kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Anang Tito Carlo. Bigla na namang namutla si Ate Alice, at napalitan ng pangamba ang ngisi sa mukha. May CCTV kayo dito? Meron. Hayon o. Ani Manang Lumeng, at tinuro ang bilog na camera na nakasabit sa pader, na nakatutok sa pole. Let's check the CCTV para malaman natin ang totoo. Matiim na sabi ni Tita Lourdes. Tumayo naman si Kuya Aris, at hinawakan ang kamay ko. Humarap siya kay Ate Alice, na ngayon ay punong-puno na ng pangamba ang mukha. Babe, kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, malalagot ka sa akin. Mababa at matalim na boses na sabi ni Kuya Aris dito. Nang makarating kami sa loob ng bahay, at pinapanood sa monitor ang buong pangyayari kanina, sa pagitan namin ni Ate Alice sa pool. Ay walang nagsasalita at tahimik lang. Nakaupo ako sa single na sofa. Pinagbihis na rin muna ako ni Tita Lourdes kanina, dahil baka sipunin ako. Pakiramdam ko nga sisipunan na ako eh. Masakit ang ilong at lalamunan ko, pati na rin ang mga mata ko.
Tiningnan ko si Ate Alice na nakaupo rin sa isang upuan. Hindi ito mapakali, at kagat-kagat ang labi, habang kinukurot-kurot ang daliri. Nagangat ito ng mata, at nagsalubong ang mga tingin namin. Muli na naman ako nitong tiningnan ng matalim. Inirapan ko na lang ito at nag-iwas na ng tingin. Maya-maya pa ay nagpi-play na sa monitor, ang pagtapo ni Ate Alice sa cellphone ko sa gitna ng pool. Hanggang sa tinulak na niya ako, at nagpapasag ako. Kitang-kita pa ang pagtawa niya. Santissima, bulalas ni Manang Lumeng. Paano mo nagawa yon sa bata Alice? Nangigigil na sikmat ni Tita Lourdes dito. Si Tito Carlo naman ay napapailing, at napapahilot na lang ng sentido. Mommy, I'm sorry, hindi ko naman yun sinasadya. Nanabigla lang ako at naitulak siya. Hindi sinasadya. Anong akala mo sa amin bulag? Malinaw na malinaw sa CCTV na tinulak mo siya, at imbes na saklolohan mo tinawanan mo pa. At nakuha mo pang magsinungaling. Galit na galit nang sabi ni Tita Lourdes. Paderag namang tumayo si Kuya Aris, na madilim ang mukha, at hiniklit sa braso si Ate Alice, at pakaladkad na hinela palabas ng CCTV room. Humugot naman ng malalim na hininga si Tita Lourdes, at napahilot na rin ng sentido. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ng anak mo sa babaeng yan, Carlo. Hindi nga ako nagkamali. Ang sama ng ugali. Ubod ng moldita. Kapag hindi pa yan hiniwalayan ng anak mo, wag na siyang uuwi dito sa bahay. Malaki na ang anak natin, love, alam na niya ang gagawin niya. Ang importante ligtas si Nicole. Ani Tito Carlo at hinaplos ang basa kong buhok. Tumingin naman sa akin si Tita Lourdes. Kumalma na ang mukha niya at lumapit sa akin. Umupo siya sa armrest ng sofa, at kinabig ako payakap sa kanya. Don't worry baby, hindi ka na masasaktan ng bruhang yon. Hindi ko na siya putatipakan dito sa bahay. Sambit niya at hinaplos-haplos ang likod ko. Napanatag naman ang loob ko sa yakap niya. Namiss ko bigla si mama. Siguradong mag-aalala siya, kapag nalaman ang nangyari sa akin. Iris POV. Aray babe. Nasasaktan ako, reklamo ni Alice habang mahigpit ang hawak ko sa braso niya, habang tinutunton namin ang unit niya. Pagkabihis niya kanina sa bahay, ay agad ko na siyang kinaladkad pa uwi. Mabuti nga ay hinatid ko pa siya, dahil wala siyang dalang sasakyan. Kanina pa ako nagtitimpi, parang sasabog na ang dibdib ko sa galit sa kanya. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Nicole. Muntik nang malunod at mawala si Nicole sa kagagawan niya. Nanginginig ako kanina sa takot, habang sinasagip ko siya. At ngayon ay nanginginig ako sa galit dahil sa babaeng ito. Pagbukas ng unit niya ay pabalya ko siyang pinasok sa loob. Muntik pa siyang matamba, pero wala akong pakialam. Ano ba? Nasasaktan na ako sa ginagawa mo ha? Galit pang sabi niya. Tiimbagang hinawakan ko siya sa panga, at mariin itong pinisil na ikinaigit niya. Dinuro ko siya sa mukha. Ikaw pa ang may ganang magalit, pagkatapos ng ginawa mo kay Nicole. Asak ko sa kanya, at pabalyang binitawan siya. Napahawak siya sa gilid ng sofa. Hinawakan niya ang panga, at nanlalaki ang matang tumingin sa akin. Bakit ka ba nagagalit sa akin ng ganyan? Mangiyak-ngiyak na tanong niya. Nagtatanong ka pa, muntik mo nang mapatay si Nicole. Nailigtas mo naman siya ah. Bakit ka pa nagagalit ng ganyan? Nangigigil na ikinuyong ko ang kamao. Mabigat ang bawat paghinga ko, dahil sa galit na nasa dibdib ko. Lumayo ako ng kaunti sa kanya, dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, at masaktan ko pa siya. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Nicole. Tiimbagang nasabi ko. Pagak naman siyang tumawa. Wow! Talagang mas pipiliin mo pa talagang kampihan ang batang yun kesa sa akin. Fine. Sorry sa nagawa ko sa kanya. Pero hindi naman yata tamang magalit ka sa akin ng ganyan. Girlfriend mo ako, Aristotle. Not anymore. Madiin at pinal na sabi ko. Natigilan naman siya. What do you mean? Nakikipag-break ka na naman sa akin. Yes. At buo na ang desisyon ko. No babe. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ta. Lumapit siya sa akin, at humawak sa braso ko. Piniksi ko naman ang braso ko, at lumayo sa kanya. Pinagbigyan na kita Alice. Akala mo ba hindi ko alam kung paano mo tretuhin si Nicole, kapag nakatalikod ako? Pinagbigyan kita dahil sabi mo magiging mabuti ka sa kanya.
Pero anong ginawa mo? Muntik mo na siyang matuluyan, gigil na sabi ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari kanina. Hindi ko maintindihan ang takot na lumukob sa dibdib ko, habang nakikita kong hirap na hirap si Nicole sa kakakawag sa gitna ng pool. Nagsisisi tuloy ako na binigyan ko pa siya ng chance. Hindi sana nangyari yun kay Nicole. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tapos na tayo. Tinalikuran ko siya dahil hindi ko na kayang makita siya ng matagal. Akmang pipihitin ko na ang pinto, para lumabas nang yakapin niya ako sa braso. Babe naman, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Promise. Enough. Asik ko sa kanya, at paderag na tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo kung ayaw mong makulong. Ano? Ipapakulong mo ako? Nanlalaki ang matang tanong niya. Pasalamat ka at may natitira pa akong awa sa'yo. Kaya hanggat kaya ko pang magtimpi, ay huwag mong sagarin ang pasensya ko, kung ayaw mong sa kulungan matulog. Madiin at matalim ang bawat salitang binitawan ko. Nagdidilim na rin ang paningin ko, habang nakikita ko ang mukha niya, at naaalala ko kung paano siya tumawa, habang hirap na hirap si Nicole. Namutla naman siya sa sinabi ko. Kinuha ko na ang pagkakataong yun, at lumabas na ng unit niya. Wala akong madamang pagsisisi na tinapos ko ang relasyon namin, na tumagal din ng 1 taon. Nakakapagod na rin siyang pakisamahan at intindihin. Binibigay ko naman ang atensyon na nais niya, para hindi niya lang pagselosan si Nicole. Pero kulang pa rin, dahil nagawa niya ang walang kapatawaran na bagay na yun. Minsan napapagalitan ko pa si Nicole dahil sa kanya. Ayoko lang kasing lumaki ang ulo ni Nicole, at maging spoiled din kagaya ng ibang bata, kapag lagi ko siyang kakampihan. Nangako ako na paprotektahan ko siya. Pero dahil sa nangyari sa kanya kanina, pakiramdam ko ay nabigo ko siya. Babawi ako sa kanya, at pinapangako kung wala nang makakapanakit sa kanya. Pagsakay ko ng kotse ko, ay agad ko yung pinaharurot, at hindi na nilingon ang nilabas ang building. Nikolai POV. Best friend, pasensya ka na talaga. Hindyang paumanhin ni Tita Lourdes kay Mama. Nandito kami sa kwarto, at nakaupo kami ni Mama sa kama, habang nakayakap ako sa kanya. Sobra ang pag-alala niya kanina pagdating niya, nang malaman ang nangyari sa akin. Ano ka ba, Lourdes? Tama na nga ang kahihingi mo ng pasensya, wala kang kasalanan. Sabi ni Mama. Kasi naman, nagi-guilty ako. Dapat kasi hindi ko nalang hinayaan si Iris, na jowain ang bruhang yon. Dinala-dala pa dito hayan tuloy. Pag yun talaga hindi pa niya hiniwalayan, wag talaga siyang uuwi dito sa bahay. Litanya ni Tita Lourdes. Napabuntong hininga si Mama at nilingon ako. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. Nakakaramdam na ako ng antok. Yung amoy kasi ni Mama parang henehele ako. Nag-uusap pa rin sila ni Tita Lourdes. Hindi ko na masyadong naririnig ang pag-uusap nila, dahil bumibigat na ang talukap ko. Tuluyan nang naghiwalay si Kuya Iris at Ate Alice. Hindi ko na rin ito nakita simula nang mangyari ang insidenteng yun. Mas maraming oras na rin kaming nagbabonding ni Kuya Iris, kapag wala siyang work. Hanggang sa mag-teenager na ako, ay mas naging protective pa siya sa akin. At mas naging persigido pa siyang turuan akong lumangoy. Kaya tuwing linggo may swimming lesson ako sa kanya. Para hindi na raw maulit ang nangyari sa pool, na muntik na akong malunod. Bes, tawag sa akin ni Carmen, habang tumatakbong palapit sa akin. Hingal na hingal siya na huminto sa harap ko. Bakit mo naman tinanggihan ang alok ni Warren? Nakakahiya naman sa kanya. Aniya at inayos pa ang suot na salamin. Hindi nga pwede, alam mo namang bawal akong sumama kung kani-kanino. Mahinahong sabi ko, at naglakad na palabas ng gate, para hintayin ang sundo ko. Hindi naman iba si Warren, kaklase natin yun. Kahit na, alam mo namang strict si Kuya Iris. Grabe naman yang kuya mo. Daig pa ang tatay mo. Nakangusong sabi niya. Natawa naman ako sa sinabi niya. Totoo naman kasi, daig pa sa isang tatay ang pagka-istrikto ni Kuya Iris sa akin. Bantay sarado pa niya ako, lalo na sa mga manliligaw ko. Wala naman kaso sa akin yun, dahil focus ako sa pag-aaral, at wala pa sa isip ko ang mag-entertain ng manliligaw. Senior high na ako ngayon, at mas pinagbubutihan ko pa ang pag-aaral para kay Mama. Para masaklian ko ang paghihirap niya sa akin.
Sayang naman, kainan na yun eh. Aniya na hinayang na hinayang. Inaya kasi kami ni Warren sa bahay nila. May kaunting salo-salo daw, dahil nakapasa sa bar exam ang ate niya. Tinanggihan ko dahil bukod sa bawal akong sumama kung kani-kanino, ay gusto ko ring iwasan siya. Hindi lingid sa kaalaman ko, na may gusto siya sa akin, at nagbabalak na manligaw. Ngayon pa lang ay gusto ko nang dumistansya sa kanya, para hindi niya isipin na may pag-asa siya. Aral muna bago jowa. Kung gusto mo pwede ka namang pumunta. Sumimangot siya. Nakakahiya naman ako lang ang pupunta mag-isa. Obvious namang ikaw talaga ang gusto niyang pumunta. Sabit lang ako. Ililibre na lang kita bukas ng shawarma. Paborito niya kasi yun. Talaga? Oo nga. Natatawang nang sabi ko. Sabi mo yan ah. Nakangiti nang sabi niya. Maya-maya ay natano ko na ang kotse ni Kuya Aris na paparating. Bumusina ito at huminto sa harapan namin. O hayan na pala ang sundo mo. Bumukas ang pinto sa driver's seat, at lumabas si Kuya Aris. Bahagyang nakakunot ang noo niya. Siguro ay may problema na naman sa opisina niya. Nakasuot siya ng polong puti na tiniklop ang manggas hanggang siko, at nakatok in sa itim niyang slacks. Ang gwapo talaga ng Kuya Aris mo. Pang Hollywood ang datingan. Tingnan mo o pinagtitinginan siya ng mga estudyante. Pabulong na sabi ni Carmen. Hindi naman bago sa akin yon, na pagtinginan si Kuya Aris kahit saan magpunta. Gwapo naman talaga ito. Chat na lang tayo. Kita tayo bukas. Palem ko kay Carmen at lumapit na kay Kuya Aris. Hinalikan ako ni Kuya Aris sa ulo. At pinagbuksan ng pinto. Maingat niyang sinarado ang pinto ng passenger seat, nang makapasok na ako, at umikot siya sa driver's seat. Pagsarado niya ng pinto, ay lumukab ang amoy ng mamahaling niyang pabango. Ang bango talaga ni Kuya Aris. Kahit wala siyang pabango, ay mabango pa rin siya. How's school baby? Tanong niya sa mababang boses, habang minamaniobra ang kotse palabas ng compound ng school. Ganito naman palagi kapag sinusundo niya ako. Tatanungin niya ako, kung kamusta ang araw ko sa school. Kung ano-ano pa ang itatanong niya. Siyempre hindi nawawala sa tanong niya ang tungkol sa mga manliligaw ko. Katakot-takot ang paalala niya, na wag akong tumanggap ng ligaw at unahin ang pag-aaral. Yun naman talaga ang priority ko eh. Ang pag-aaral. Baka naman nagsisikreto ka sa akin. Mamaya ibigay mo sa akin ang phone mo titingnan ko. Aniya habang nasa daan ng atensyon, at pasulyap-sulyap sa akin. Napanguso naman ako. Ganyan siya kahigpit. Yumo na lang ako, dahil hindi naman ako mananalo sa kanya. Ikaw kuya, bakit parang bad trip ka? May problema ba sa opisina? Pag-iiba ko ng topic. Antong hininga siya. Nagka-problema lang sa isang investor. Tumango-tango ako. Siya na kasi ang namamahala ng kumpanya nila katuwang si Tito Carlo. Doon pa rin kami nakatira ni Mama sa bahay nila. Ayaw kasi nila na lumipat pa kami ng bahay ni Mama. Ayon sa naririnig kong usapan nila minsan. Wala daw titingin sa akin kapag nagwo-work si Mama, kung lilipat kami ng bahay. Ayoko rin naman na bumukod kami eh. Doon na ako lumaki sa bahay na yun, at mahal ko ang lahat ng mga nakatira doon. Sinundot ko ng daliri ang pisngi ni Kuya Aris, dahil seryosong-seryoso ang mukha niya, at hindi mabanat ang pisngi. Napakagatlabi ako ng kunot noong lumingon siya sa akin. Sobrang seryoso ng mukha mo. Sige ka papangit ka niyan. Biro ko sa kanya. Tumaas naman ang gilid ng labi niya. Kahit ganito ang mukha ko gwapo pa rin ako. Yabang. Kung sa bagay, totoo naman. Oo na po. Sang-ayon ko na lang. Tumawa naman siya, sabay abot sa pisngi ko at pinisil. Hanggang ngayon paborito pa rin niyang pisilin ang pisngi ko, pero hindi naman madiin at masakit. O kuya naman eh. Hindi na ako bata. Sinimangutan ko siya, sabay palas ng kamay niya sa pisngi ko. Tumaas naman ang kilay niya. Bakit? Dalaga ka na ba? 16 years old na ako no. Dalaga na ako at hindi na bata. Lagi mo akong tinuturing na baby. Angal ko pa. Anong dalaga? Baby ka pa. Hanggang sa pagtanda mo baby pa rin kita. Aniya at muling pinisil ang pisngi ko, medyo pagihil na. O kuya naman eh. Reklamo ko at pilit inaalis ang kamay niya sa pisngi ko. Bakit? Aangal ka na. Nakangising sabi niya, habang pisil-pisil pa rin ang pisngi ko.
Hindi po. Bitawan mo na ang pisngi ko, masakit na. Natatawang binitawan naman niya ang pisngi ko. Nakasimangot na hinimas-himas ko ang pisnging pinisil niya. Panigurado na mumula na ito. Sinilip ko ang pisngi ko sa rearview mirror. Namumula nga. Hayan, namula na. Nakasimangot na reklamo ko. Tatawa-tawang inabot uli niya ang pisngi ko, at hinimas-himas din. Masakit ba? Halika, ikikis ko para mawala na ang sakit. Nakangising sabi niya. Umayos na ako ng upo. Ginagawa na naman niya akong baby. Hoy, napipikon na siya. Tawang-tawa pa rin siya. Pero at least hindi na siya nakasimangot kagaya kanina. Kagigising ko lang mula sa pagkakaidlip nang lumabas ako ng kwarto. Nuuhaw kasi ako. Dumiretso ako ng kusina at binuksan ang ref. Kinuha ko ang paboritong tumbler, at uminom ng tubig. Habang umiinom, ay may naririnig akong mga boses ng mga lalaki. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan. Naririnig ko rin ang boses ni Kuya Aris. Pagkatapos kong uminom, ay hinugasan ko ang tumbler at nilagyan uli ng tubig, saka binalik sa ref. Hinanap ko ang pinanggalingan ng ingay. Mukhang sa pool area. Nakita ko si Kuya Aris at ang tatlo niyang kaibigan. Mukhang umiinom sila, habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kunwari lang na nagrereklamo yun. Pero ang totoo nag-e-enjoy yun sa mga blonde. Nakangising sabi ng matangkad na lalaki, na medyo brusco ang dating na Pierre ang pangalan. Si Austin pa. Alam mo naman yun. Kahit siguro posting nakapalda papatulan nun. Ani Kuya Lex na may hawak na bote ng beer. Sus. Parang ikaw hindi. Mas masahol ka pa nga. Kamusta naman ang dalawang babaeng inuwi mo nung isang gabi sa bar? Pare, hinay-hinay lang magkatulo ka niyan. Nakangising turan ni Kuya Aris. Ina mo, nag-iingat ako no. Mura sa kanya ni Kuya Lex, at binato pa siya ng kutsara na mabilis naman niyang inilagan. Oo nga pre, ingat ka, maubusan ka ng tamod. Hindi ka pa nagtitrento, tuyot ka na. Segunda pa ni Kuya Dan na pumapapak na sisig. Nagsitawanan naman sila Kuya Aris. Bigla tuloy akong nahiya sa pinag-uusapan nila. Pero bago pa ako tumalikod, ay nahadyap na ako ng paningin ni Kuya Pierre. Bunganga nyo, may bata. Saway niya sa mga ito. Nagsitigil naman ang mga ito sa pagtawa, at lumingon sa gawi ko. Kinaweyan naman nila ako at ngumiti. Nginitian ko lang din sila. Pero si Kuya Aris ay kunot ang noong nakatingin sa akin, hanggang sa magdilim ang kanyang mukha. Go back inside, Nikolai. Sigaw niya. Napapitlag naman ako sa lakas ng boses niya. Pero imbes na sundin siya, ay nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Galit ba siya? Pati mga kaibigan niya ay nagtataka din sa kanya. I said go back inside. Now. Muli na namang sigaw niya. Napalunok ako at dali-daling tumalikod papasok ng bahay.